kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Tayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y ipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ang mga pari mula sa Pambansang Dambana at parokya po ng Banal na Awa ng Diyos mula po sa Marilao, Bulacan. Narito po kami para po sa pagtatapos na banal na misa, sa pagdalaw po ng imahe ng Banal na Awa ng Diyos dito po sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno
dito po sa simbahan sa Quiapo. Kaya po kami po lubos na nagpapasalamat sa buong komunidad ng Parokya Tambanang ito. Unang-una na po sa atin pong Rektor at Kura Paroko, Reverend Father Ramon J. Licuanan at sa kanya po mga kasamang pari, Father Jonathan Noel Mojica, Father Kim Joshua Bibon, Father Robert Arellano. Sana po sa pagdalaw po ng mahal na ng banal na awa ng Diyos o ng imahe ng mahal na awa ng Diyos dito po sa dambanang ito, naramdaman po ninyo ang awa ng Diyos para sa ating lahat at kung paanong tayong lahat din magkaroon ng awat habag sa ating kapwa. Sa atin pong ebanghelyong binasa ay nakita at naipahayag po sa atin kung paanong nagpaplano ang mga punong saserdote, ang mga eskriba at mga pariseyo, kung paano nila ipadadakip at ipapapatay si Jesus. Alam po ninyo, dati, noong binabasa ko ito pong parting ito ng banal na kasulatan, meron akong tanong, ganoon nga ba talaga sila kasama? Kasi kung ilalagay natin yung ating sitwasyon sa kanila pong sitwasyon, hindi nga ba nila makikilala si Jesus bilang anak ng Diyos? Hayagan namang ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Hindi nga ba nila makikilala si Jesus na si Jesus ay Diyos o ang Mesiyas na iniintay nila kung si Jesus ay marami nang nagawang himala? Nagpakain na siya ng libu-libong katao, lumakad na siya sa tubig, nagpakita na siya ng mga bulag, pinalakad na niya ang mga pilay at marami pang ibang himala. Hindi ba sila naniniwala? At kung bakit hindi sila naniniwala, ganoon ba sila kasama na hindi makita ang mga bagay na ito? At naalala ko po, kapag talaga ang tao, nasusukol doon sa mga bagay-bagay na para sa kanila, nakakagawa talaga ng masama. When self-preservation is being offered to someone, hindi natin talaga kayang matanggihan. Halimbawa na nga lamang po, ang isang taong nangnanakaw, pag nanakaw siya, tataya niya yung kanyang buhay para sa, minsan, halagang 100 piso, 500 piso, handa siyang pumatay ng tao. Bakit? Kasi naghihirap siya. Kailangan niya ng pera. Lalo tigit, makita po ninyo, kahit sa panahon pong ito, panahon ng eleksyon ngayon, sa maliit na bagay nga, kayang pumatay ng tao. Lalo pa kaya yung malaking halaga ang maaaring makuha ng tao. Kaya maintindihan po natin kung bakit maraming mga tao ang kayang pumatay para lamang sa pwesto sa pamahalaan. Because of self-preservation. Para manatiling konbinyente ang buhay, para maging masagana ang buhay, para yung kapayapaang mayroon sila hindi na magulo at hindi mawala sa kanila kung ano man ang tinatamasa nilang kaginhawahan, gagawin ng lahat kahit na ang pumatay. Dito po sa atin pong ebanghelyo, pinapahayag po sa atin kung ano ang dahilan ng mga miyembro ng Sanhedrin kung bakit nila ipapapatay si Jesus. Pinapaliwanag dito na si Caiphas ay nagsasabing kinakailangang si Jesus ay mag-alay ng buhay kaysa sa marami naman ang mamadamay, kaysa sa yung buong bansa ang ipapatay ng mga Romano. Pero kung pag-aaralan po nating mabuti, hindi naman talaga iyon ang tunay na dahilan kung bakit ipapapatay si Jesus. Ang tunay na dahilan ay natatakot silang ang mga tao ay sumunod kay Jesus. Sa dami-dami na ng ginagawa niyang kababalaghan at himala, susunod na ang mga tao. At kapag susunod na ang mga tao, mababaliwala na sila. Again, self-preservation. Para sa sarili. Para hindi mabago yung kanilang dinaranas na katiwasayan, na kasaganaan ng buhay, para hindi magulo yung kanilang kapayapaan. Gagawin nila ang lahat kahit na ipapatay ang anak ng Diyos. Alam po ninyo mga minamahal na kapatid, kung ito
ang nagiging dahilan para gumawa tayo ng masama. No? Kung ang pananatiling ligtas ng sarili ang nagiging dahilan para gumawa tayo ng kasalanan laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Binibigyan tayo ng mga imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno at ng ibahin po ng Divine Mercy ng aral kung paano natin kokontrahin at lalabanan ito. Ang imahe po ng mahal na poong Jesus Nazareno ay nagpapakita sa atin ng Diyos na nagsasakripisyo. May pasan-pasang krus. Ipinapakita nito sa atin ang pagsasakripisyo ng Diyos. At hindi lang yun, itinuturo ito sa atin na tayong lahat din dapat magsakripisyo sa isa't isa. Sacrifice can heal a heart that is full of selfishness. Kapag makasarili ang isang puso at ang iniisip lamang niya ay ang sarili niyang kapakanan at ang sarili niyang kapayapaan, ang pagsasakripisyo naman ay nagtuturo para ialis ang paningin sa sarili at ito sa pangangailangan ng iba, sa pangangailangan ng kapwa. Ito ang itinuturo sa atin ng Diyos, na hindi unahin yung para sa atin, kung hindi unahin ng para sa iba, para sa mga nangangailangan. Kaya nga ang sinasabi sa atin ng Diyos, kung sino man ang nagnanais sumunod sa akin, pasanin niya ang krus araw-araw, limutin ang kanyang sarili, tsaka siya sumunod sa akin. Walang self-preservation. To deny oneself is to contradict self-preservation. At yan ang ipinapagawa sa atin ng ating pananampalataya. Bukod po sa pagsasakripisyong inilalarawan sa atin ng Nazareno, ang larawan po ng banal na awa ng Diyos ay nagpapakita sa atin ng dakilang awa naman ng Panginoon na ibinubuhos sa atin araw-araw. Ipinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang habag sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga paulit-ulit na pagkakasala. Kapag naaawa tayo sa ating kapwa, bunsod ng pagkaawa sa atin ng Diyos, nakakalimutan natin ang ating mga sarili. Iniaalis natin ang tuon na ingatan ang ating sarili, bagkus unahin ang iba. Mercy is always directed to other. Mercy is always teaching us to prioritize not yourself, but to prioritize your neighbors, other people around you, especially those who are needy and poor. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid, sa puntong ito, nawa po ay maalala natin ang tinuturo sa atin ng Diyos. Sa pananampalataya natin, ang sinusundan natin si Kristo. At hindi kailanman itinuturo ni Kristo na magkasala tayo, pumatay tayo, o kaya ay gumawa tayo ng mga bagay na laban sa itinuturo sa atin ng Diyos para lamang pangalagaan ang ating sarili. Lagi-lagi sa atin pong pananampalataya, itinuturo sa atin ng Diyos, pagsakripisyo, mahabag sa kapwa. Sa pamamagitan noon, makararating tayo ng langit. Amen.